At yung mga bisita natin, sila Brother Roldan at si Kuya Tisoy? Nixon. Yan. So, saan sila, no? Sa aming church. Pangarap. Ayan. So, sige, pray muna tayo. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, we honor you, Lord God, sa hapong ito, Lord God. Okay, thank you, Lord, sa buhay, Lord, ng bawat isa, Lord God, na narito. We thank you, Lord, dahil binigyan niyo po kami, Lord, ng time, Lord, to worship you together sa mga kabataan, Lord, na narito, Lord God. Salamat, O Diyos. And Lord, we just pray, Lord God, na lahat, Lord God, ng salita, Lord God, na maririnig namin sa hapong ito ay amin pong magamit, Lord, sa pang-araw-araw. At ito, Lord God, ay magbigay ng change, Lord, sa aming mga buhay. Nang sabihin, Lord, kami ay mamuhay as your salt and light, Lord, sa mundong ito, Lord God. Lord, maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron tayong saglit lang na pag-uusapan. So, saglit lang to. Mga 30 minutes and 4 hours. So, ayun, sige. Let's start na siguro. So, meron akong gustong i-share. Ang title niya is Jesus as the Savior. Yeah. So, nung una ko narinig tong title na to, nung unang binigay ni Lord, sabi ko, ha? Bakit ganun? Pag nasa church ka, Jesus palagi yung pinag-uusapan . Pero ito is specific as the Savior. Diba? So, anyways, commonly kasi ganito. When you say Jesus, madalas tinitignan siya as provider. Alam niyo yun, yung parang si Lord yun ang bibigay ng blessing sa atin. Yung baon sa araw-araw, yung makakain sa araw-araw, yung flat-tops. Kung kumakain tayo ng flat-tops, si Lord nagbibigay niya. Minsan naman si Lord, healer siya. Kapag may sakit tayo, kapag healthy tayo, si Jesus is our healer. And dito, sa message na to, I want to emphasize Jesus as the Savior. Kasi ito naman talaga yung pinaka-importante. Useless lahat ng bagay na yun kung wala kang Jesus as the Savior sa buhay mo. So, amen. So, alam niyo na siguro kung saan to patungo. Amen. So, ready na ba? Ready na? So, inaantok na si Arman. Yeah. So, sige, anyways. No? So, Jesus as the Savior. So, paano ba nagsimula yung idea na yan? So, babalik tayo sa pinakasimula. Ano ba nangyari talaga? I believe sa bawat isa ito yung simula. Si LJ pinanganak. Tapos, nandito na siya ngayon. 15 years? 15 years ka na ba? 13 years, nandito na siya. Pero bago kasi yung years na yun, marami pa nangyari. I believe, say amen, meron, diba? Marami pang nangyari. And babalik tayo sa pinakasimulang simula. Sa Genesis, yan. Babalikan natin yan. So, paano ba nagsimula ang mundo? Or paano ba nagsimula yung idea ng tao? And bakit kailangan ng Jesus as the Savior? So, dito natin malalaman mamaya. So, ayun, sinimula niyo siya. Siyempre, sa creation, familiar tayo lahat. Sino kilala si Adan at Eva? Yan, kilala niyo. Salamat kay Ate Elaine na nag-iisang sumagot at nag-iisang kilala si Adan at Eva. So, ayun, si Brother Ivan. So, nagsimula siya kila Adan at Eva. So, God created Adam and Eve in His image. So, sa madaling salita, perfect si Adam, at Eve. Ginawa sila na walang kapansanan, walang kasalanan, perfect sila. So, that's the creation. Ayun yung nangyari. And gusto ko basahin to. Tama, may verse dyan. Yan, sige, let's read Genesis 1. Sabi dyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang tao ayon sa ating larawan at itutuloy ng mga nakikinig. Hindi kayo ready na. Saka, pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Yan, di ba? So, malinaw na malinaw. We
we are created sa image nino, ating larawan. Sabi niya no sa una. Ngayon, likhain natin ang tao. Sino yung mga tao dito? Amen! Nagtaas siya. Tao sila. Yes. Sabi diyan, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sino yung nagsasalita niya? Si Lord. So sabi niya ating, ibig sabihin, tatlo sila. So, ma-issue to. Pinagdedebatehan to. Pero anyways, sabi diyan, ating larawan. So, God created us in His image. So, pag image syempre ni Lord, perfect yun. So, as of now, di ba, perfect pa din si Lord until this very moment. Never naman siyang nabahira ng dumi. Pero, ayun nga, sa madaling salita, kinreate ni Lord ang tao. So, taas na ulit yung mga tao. Yan. Noong unang panahon, kinreate yung tao na perfect. Okay, naintindihan? Amen. Yan. Kaso, ginawa silang perfect, kaso, nagkasala sila. Alam niyo naman yun, kinain nila yung prutas. Anong prutas yun? Apple? Dragon fruit? Ano? Yung fruit na magbibigay ng kaalaman sa tama at mali. Tama ko. Mali lang ako siguro ng term, pero ayun siya. Right and wrong. Yan. Yung fruit na yun. So, after nun, when Adam and Eve, si Adan at Eva, kinain yung prutas na yun, nagkasala sila. So, nung nagkasala sila, sa madaling salita, napalayo sila sa Panginoon. Parang ako, si Lord, tas ayan si Adan at Eva, at may humarang na kasalanan. Ito, kasalanan yan eh. Masarap niyan, di ba? Kasalanan, masarap yung bulsa. Pero, ayun ang katotohanan. Kung may humarang sa connection ng tao at saka ng Diyos. Di ba? So, very familiar. So, from creation, as the fall of man, sige, pwede na siguro i-next, sunod na lang kayo sa sinasabi. Ayun na yun, yung the fall, ayun yung nangyari, nagkasala yung tao, kinain yung fruit, dahil doon napalayo sila sa Panginoon. Ganun lang kasimple. And then next, wait lang pala, di pa pala next. Kanina nag-games kayo, di ba may mga prophets na involved? Sino dito yung nakarami ng prophets na nabaggas? Naghahalo yung word ko. Di ba yung, vote kayo, vote ata kayo, nagsalita, di ba? Sila lang. Marami silang prophet na binigkas. So, after magkasala ng tao, tuloy-tuloy na yung kasalanan. Dumating pa yung point na winipe out. Na, familiar kayo doon? Nagtataka nga ako din yung sinasabi kanina si Noah eh. Prophet din naman siya. Nag-prophesy siya na merong baha. Ginawa niya yun ng ilang taon. Tapos walang naniwala sa kanya. Kasi nga, maaraw eh. Sino ba naman maniniwala doon? Pero, ayun nga, dumating sa point na si Noah, bigyan siya ng message ni Lord na magkakaroon ng baha, ma-wipe out yung tao. Para i-reset kahit pa paano. Para ma-reset yung kasalanan. Back to sila na lang ulit, matuwid na ulit yung titira. Pero and then, after nga nun, patuloy pa rin nagkasala yung mga tao. And maraming prophets ang dumating, yung mga binanggit nyo. Lahat ng prophets, isa lang yung message nila. Bumalik kayo sa Panginoon. Pero, wala pa din. It's not enough. Yung tao, patuloy pa rin nagkakasala. They still do. Gusto pa rin nila eh. Masarap kaya sa sumamba sa Diyos-Diyosan. Parang dati Diyos-Diyosan, yan eh. Yung image talaga. Pero kasi sa panahon ngayon, ang Diyos-Diyosan, yung Facebook, baka Diyos-Diyosan mo na yan. Kasi baka mamaya, masyado ka ng focus dyan. ML, sino nag-ML pa din? Wala na, laos na. No? So, pwedeng maging Diyos-Diyosan mo yung ML. Pwede rin pera, di ba? Ayun yung mga pwede mong maging Diyos-Diyosan. So, ayun nga, maraming prophets ang dumating. Lahat sila, ang message lang nila, bumalik kayo sa Panginoon, humingi kayo ng tawad sa mga kasalanan nyo. Pero, walang naging successful. Hindi siya naging successful enough to save all humanity. May mga tao pa rin na may kasalanan, sa madaling salita. Diba? So, ayun yung nangyari. Nabanggit nga rin
sa isang video. Actually, sa Bible na lang siguro. Sa Bible siya binanggit. After nung mga propeta na yun, nung last, sino yung last prophet? Si Malakay na? Malachi? Si Malakay. After nung last prophet na si Malakay, 400 years na di nagparamdam si Lord. So, parang walang siguro ang hirap-hirap ng buhay nung time na yun kasi parang absent si Lord sa time na yun. Hindi niya muna pinapakialaman yung tao nung time na yun, 400 years. Yun pala, merong dadating. So, ito na yun, malapit na tayo sa kanina natin pinag-usapan. So, from the fall, nagkaroon na ng life. Nung nagkaroon ng life, there is Jesus, syempre. Kaya nga pinag-usapan natin ngayon, Jesus as the Savior. Jesus was born, saan siya pinanganak? Sabsaban, di ba? So, iba dyan sa hospital, sa private hospital, St. Luke, mga pasosyal na hospital na. Pero sa madaling salita, Jesus, pinanganak siya sa Sabsaban. Alam niyo yung katumbas nun ngayon? Sa baboyan, parang ganun. Kasi baboy at ang stocks dito sa Pinas eh. So ganun yung katumbas nun dito sa Pilipinas. Sa kanila kasi, Sabsaban kasi tupa yung alaga nila. Pero dito sa Pilipinas, manukan, ano pa ba? Bakahan, baboyan. So ayun yung katumbas nun. Jesus was born to serve. Ano ba ginawa dito ni Jesus? Mostly. Nag-serve lang naman siya eh. Hinugasan niya yung paa ng mga disciples niya. Yung mga disciples ulit. Yung 12 na disciples, hinugasan ni Jesus lahat ng paa nun. Ayun yung ginawa niya nung nandito siya. Ano pa ginawa niya? Nagturo siya. Siyempre, itinuro niya yung kung ano yung paparating, which is yung kingdom ni Lord, kingdom of God. Tinuro niya rin yung repentance na tinuturo dati pa ng mga prophets. Yung tinuro ng maraming prophets na binanggit nyo kanina, tinuro rin yun ni Jesus. And then, marami siyang ginawang himala. So, sino mga familiar din sa mga himala? So, di ba madalas sakit na pinagaling? O kaya nagpakain ng marami. Service pa din eh. Nag-serve si Lord sa 5,000 taong yun. So, madalas nagpagaling siya na bumuhay ng patay. Yan, ayun ang mga pinagagawa ni Lord dito sa lupa. So, and, ayun nga, pinaka-greatest na ginawa din ni Lord, syempre, imulat yung mata natin sa kasinungalingan. Kasi before, full of lie ang mga tao eh. Di nila alam yung mga gagawin nila. Pero when Jesus came, He is the truth. Diba song yan? You are the way, the truth, and the life. So, sinabi niya yung katotohanan. Siya yung katotohanan. So, that's what happened. And ano nangyari sa taong yun? Diba nung pinapakilala ko si Jesus anong ginawa din sa tao na yun? Na sinabi ko lahat ng ginawa niya. May mga ginawang himala, nagpagaling ng may sakit, binulat tayo sa katotohanan, nagturo ng repentance para mapabalik tayo sa Ama. Anong ginawa ng tao sa kanya? Ayun. Ito yung reason bakit may ganito eh. Pinako siya. Pinako siya sa krus, nagsakripisyo siya para kay Haven, para kay Kate, di ba? Para kay Joey, para sa akin, para sa ating lahat, di ba? So, ayun yung ginawa ni Lord. Nagigets niyo ba? Kung ano yung ginawa niya, tapos mag-aalay siya ng buhay para sa akin na paloko-loko lang dito sa Petsaya, di ba? So, ayun yung nangyari. Kinrucify siya, syempre pinako siya sa krus. Bago siya ipako sa krus, tinorture muna siya. Marami siyang stripes, ginulpi siya, dinuraan. Lahat ng pamamahiya, ginawa niya sa kanya. So tayo dito, hindi pa naman masyadong napapahiya. Hindi naman naduduraan. Pag naduraan ka, tsamba lang kasi tumalsik lang yung laway, di ba? Pero, ayun yung naranasan ni Jesus. And then, ayun nga, sacrifice on the cross. And nag-resurrect siya, bumalik siya after 3 days. Na-fulfill niya yung mga prophecy na sinasabi niya, na babalik siya after 3 days. Sabi niya yun eh, after 3 days, babalik ako. Buhay.
nakipag-bonding pa ata siya sa mga disciples niya. Kumain pa sila, nagsalo-salo pa sila. Ayun yung nangyari. And until now, ito yung last na nakita natin. Why people, bakit pumupunta ang mga tao sa church? Dahil dito. Dahil meron Jesus na pinako sa krus at nabuhay muli. And meron pa akong last na isa sasabihin bago tayo magtuloy talaga sa pinakapag-uusapan natin. Actually, nag-i-intro pa lang ako. And yung last, syempre, second coming. Yan. So, what is second coming? Ito yung pagbabalik ni Lord muli. At sinabi niya rin to, babalik siyang muli. Nung sinabi ni Jesus na after 3 days, mabubuhay siya, ginawa niya yun. Nakabalik siya, bumalik siya. Tapos, nung pagbalik niya na yun, sinabi niya ulit na babalik na siya sa langit. Ihahanda niya yung bahay natin doon. Yung paradise natin doon. And then, babalik siya dito sa mundo para kunin tayo. Tayong mga anak niya. So, that's the second coming. Sige, let's read the verse. Matthew 24, verse 31. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. May next verse ba? Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta. Bakit ng trumpeta ko? Pero yun, may trumpet. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So that's what gonna happen sa second coming. Jesus will come and merong warning, merong tutunog na trumpeta, and pag bumalik si Jesus, lahat ng mga sinugo niya, imimit niya sa air. Makikita sila ulit. Finally. Di ba? Sinasabi ko kanina, ang tagal ng hiwalay ng tao sa Panginoon. Pero when Jesus came, pansamantala, kahit paano, may access tayo sa Panginoon. Pero dito sa time na to, pagdating ng second coming, finally, forever na magkasama ang tao at ang Diyos, which is si Jesus. So, alam nyo, meron lang akong 3 bagay na gustong i-share. Simula ko lang talaga to. Tungkol sa mga binanggit ko kanina pa. So, sige rin. Number 1. Sabi diyan, you are in trouble. From that idea, di ba? Bakit tayo in trouble? Kasi nga, sa impyerno ka mapupunta eh. Sabi mo sa katuloy mo, sa impyerno ka mapupunta. Di ba? Kasi bakit? Makasalanan ka kasi. Sinungaling kay, nangungupit ka sa magulang mo eh. Tinatraidoran mo yung mga kaibigan mo eh. Diba? Maraming kasalanan. Amen. Natutuwa sila sa kasalanan. Parang saya sa kasalanan. Saya natin sa kasalanan ha. You are sinful. That's one truth. Ako, makasalanan ako. Si EJ, si Jackson. Lakas magturo eh. Lahat tayo dito. Nasa labas, nasa loob, nasa ilalim, nasa taas, makasalanan. Kahit anong gawin mo, fall short ka. Hindi ka aabot sa glory ng Panginoon. Kahit magpakabait ka dyan, kahit si Kate yumaman, tapos ibenta niya lahat ng kayamanan niya, ipamigay sa mga walang makain. Kahit maging mabait ka buong buhay mo, kahit, alam mo yun, yung pinakanak ka, ang bait-bait, yung walang kasamaan sa katawan, still, makasalanan ka. That's one truth. And you are in trouble. Na ano ka, yari ka, siguro sa mababaw na salita, yari ka boy, parang ganun. Pero, dito na tayo sa pangalawa. Actually, 3 nga lang. Merong promise ng salvation. So, kanino nakukuha yung salvation? Kay Jesus. Diba? Kaya yung sinasabi ko kanina, Jesus as the Savior. Kasi ito yung pag-uusapan natin. Sa kanya kasi nanggagaling yung salvation. Siya lang yung nag-iisang daan sa salvation. And kung wala si Jesus sa'yo, gusto ko mag-sorry. Bakit? Diba? Yun.
Pero still, yun. Salvation. Diba? Sabi diyan, Jesus is the ultimate Savior. Bakit siya naging ultimate? Kasi siya lang yung perfect na pwedeng kapalit ng mga kasalanan natin. Siya lang yung qualified na pumalit sa lahat ng kasalanan ng tao dito sa mundo. Kasi kung ang rules lang is magpapako ka ng tao sa krus, tapos mapapatawad na lahat ng kasalanan, edi si Joey na lang ipapako ko. Tapos sa langit na tayo, di ba? Pero si Jesus lang yung qualified. Kasi nga, anak siya ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ganito kung para sa akin ibibigay ko yung motor ko. Yung mahalaga sa akin, ibibigay ko yung motor ko kay Joey. Ayun yung ginawa ni Lord nung binigay niya si Jesus. Kasi ayun yung pinakamahalaga sa kanya. Diba? So siya yung ultimate Savior. Pangalawa, merong continual salvation sa Panginoon kapag tinanggap mo siya. Kasi nga, when you have Jesus, as of now, sino ba dito may Jesus na sa buhay? Amen. Ayaw na magtaas Kanina nung kasalanan. Ayun, di ba? Pero, ayun nga, when you have Jesus, tutulungan ka niya na umiwas sa mga kasalanan. Kasi yung kasalanan ay may nagpapalayo sa Panginoon, sa atin. Di ba? And ganun. If you accept Jesus, you will receive salvation. And, syempre, kapag nandito ka sa lupa, magkakasala ka pa din. Through Jesus din, natutulungan ka niya na ma-sustain yung salvation na meron ka. Tutulungan ka niyang umiwas sa mga kasalanan na mga ginagawa mo. Pero, kapag umistop ka, wala na ulit yung salvation sa'yo. So, back to zero ka ulit. You're in trouble ka ulit. Sige nga, pabalik. You're in trouble ka ulit. Diba? So, sige, balik na tayo sa salvation. Mas gusto natin ito. Okay? Pangatlo, ito na, last na. Redemption. Diba? Ito rin yung promise ni Lord after ng salvation. Diba? The moment we receive Jesus, isi-save niya tayo dahil siya yung Savior natin. Isi-save niya tayo mula sa consequences ng kasalanan. Tutulungan niya tayong patuloy na umiwas sa kasalanan. And through this redemption, ito na yung fulfillment nung sinasabi ko kaninang second coming. Pag sinabing second coming, ito na yung pagbalik ni Lord. Tapos, kukunin niya na tayo, lahat ng mga anak niya. At forever na tayo magsasama sa langit. Diba? And, ayun nga, this is the second coming. So, redemption. So, ayun nga yun. Ayun na yung, ang mangyayari sa redemption, nalito ako sa, ang mangyayari sa redemption is yung second coming. Ito nga yung kukunin na tayo ni Lord. Buhay ka man o patay. Matagal ka man lang, maaaring matagal ka nang nakalibing sa lupa. Pero kukunin ka niya. At imimit mo siya sa langit, sa ere. Diba? And that's what gonna happen sa redemption. So, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kanina pa ako nagsasalita dito, pero bakit ko ba ginagawa to? Kasi all throughout the Bible, nung binasa ko siya, di ko pa naman totally nabasa. Pero for me, nag-iisa lang talaga yung message siya. It's all about our connection sa Panginoon. Dahil kasi sa kasalanan, naharangan yung connection na yun. Yung dapat magkayakap lang kayo ni Lord, pero dahil may kasalanan, nagkaroon na ng harang na ganyan. Diba? And kailangan mo si Jesus kasi siya yung Savior. Kailangan mo siya kasi may second coming. Meron tayong inaabangan na second coming. And kung wala sa'yo si Jesus, may iwan ka. You will suffer the consequences of your sins. And patuloy kang mananatili sa presensya ng kasalanan. Diba? So, kailangan mo si Jesus. So, dito ko na siguro i-end. Tapos after neto, mag-pray tayo. And kung gusto mong sumabay, okay. Kung ayaw mo, okay lang din. At least hindi na ako magsasorry sa'yo. Kasi binigay ko na sa'yo yung daan sana. Pero ayun, actually,
pag sumunod ka kay Jesus, meron lang naman 3 bagay na dapat kang gawin. Actually, ABC lang to. ABC. Madali lang to. Number 1, A, admit. Ibig sabihin yan, aminin mo na makasalanan ka. Kasi maraming tao, di naman ako makasalanan eh. Bait-bait ko nga eh. Namimigay ako ng baon sa classmate ko eh. Ay, hindi ako makasalanan kasi nagsasabi ako palagi ng totoo. Pero makasalanan ka pa rin. Hindi ka umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sinner ka at kailangan mo ng Jesus. Kailangan mo ng salvation. And pangalawa, B, believe. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong maniwala kay Jesus, kay Jesus, the Savior. Kasi kapag naniwala ka kay Lord, yung kasalanan mo, mapapatawad. Papatawarin niya. If you accept and believe Jesus, papatawarin niya yung kasalanan mo at tutulungan ka pa niya na hindi na magkasala. Hindi man 100%, pero tutulungan ka niya na umiwas sa mga kasalanan mo. And last, C, confess. Aminin mo, sabihin mo sa Kanya yung mga kasalanan mo na ginawa mo. Hindi siya sa pare. Kay Lord mo siya sasabihin. Sa pare. Clarify lang. Diba? So, ayun, ABC. Number 1, everybody say admit. Pangalawa, believe. And C, confess. If you do those things, ibig sabihin niya, tinanggap mo si Lord. Kapag sinabi mo yan sa bibig mo, ibig sabihin, tinanggap mo si Lord. At hinayaan mo siya na maging Savior ng buhay mo. Kasi nga, you're in trouble. So parang mawala ka sa trouble, pumunta ka kay Jesus. Kasi may offer si Lord din na salvation. Kanina sinasabi ko sa Bible, yung sinishare ko kanina yung sa Bible, nung dumating din si Jesus, sinave sila sa mga sakit nila, sa physical na kapansanan nila. Pero ito yung pinaka-mission talaga ni Jesus. Iligtas ka sa kasalanan mo na magbibigay ng kapansanan mo sa habang buhay. Nagbibigay ng kasiraan sa spiritual life mo sa habang buhay. So sige, I invite everyone to let us all stand. No? So we will do a prayer. I don't care kung malakas man yan, kung malakas voice or mahina. As long as totoo sa'yo para sa Panginoon, tatanggapin ni Lord yan, papatawaran ka niya sa mga kasalanan mo. Maaaring sa panahon ngayon, tingin mo huli na. Kasi ang dami na nangyari. Pero tatanggapin ka pa rin ni Lord. So sige, let us pray. Sumabay kayo sa prayer ko. Heavenly Father, we honor you, Lord, sa oras na ito, Lord God. Lord, inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. And Lord, naniniwala po ako na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Na nabuhay ka upang kunin kami, Lord God, sa muli mong pagbabalik, Lord God. And Lord, patawarin niyo rin po kami, Lord God, sa mga bagay, Lord, na nagawa namin na nakakasakit sa iyo, sa mga kasalanan namin na patuloy namin ginagawa na labag sa iyo, Lord God. And Lord, tulungan niyo po ako, Lord God, na patuloy na umiwas sa mga bagay na ito. Dahil ito, Lord God, ang bagay na nagpapalayo sa akin, sa iyo, Lord God. Sige, ako na lang mag-pray. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, you hear our prayers, Lord God. Salamat o Diyos for your goodness, Lord. Salamat o Diyos sa salita mo, Lord God. Lord, we just pray, Lord God, kung meron man, Lord God, na tumanggap sa iyo, Lord God, we believe na millions of angels, Lord, ang sasaya, Lord God, sa oras na ito. And Lord, we pray, Lord God, kung hindi pa naman ito, Lord God, yung panahon, Lord, ng pagtanggap nila sa iyo, Lord God, dadating din, Lord, yung oras, Lord God, na magiging handa sila, Lord God, upang tanggapin ka, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita. And Lord, nawa, Lord God, ikaw yung masunod, Lord, sa amin.
Patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan, pagalingin sa mga bagay, Lord, na nagpapahirap sa amin, Lord, dito sa mundo, Lord God. And Lord, maraming salamat, O Diyos. Sa inyo po namin lahat inataas ang lahat-lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright! Ayan! So, magandang hapon muli sa bawat isa.